Kung ang tao ay gustong magnakaw, magnanakaw siya. Pero mas madaling magnakaw kung yung tatay mo ay yung nakabantay sa kaban ng bayan. At yung tiyuhin ay siya namang may hawak ng susi. Ang galing, ano? Ang galing nitong si Congressman Igay Risi. Ha? Ang ganda ng kanyang patama. Okay? Sabi niya, ano sabi ni Congressman Risi? Kung ang tao ay gusto magnakaw, magnanakaw siya. Okay? Mas madaling magnakaw kapag ang tatay mo ang bantay ng kaban ng bayan. At ang tsuhin mo naman ang may hawak ng susi. Aba, oo nga, madali nga, ano? Madali nga, kabiro mo. Tatay mo ang bantay ng kaban ng bayan, tapos may hawak ng susi ng kaban. Tsuhin mo. Abay, napakasimple nga, napakadali nga. Itawag dun bantay sa lakay, Bantay sa lakay, ha? Okay? Ha? Okay? Kaya, ako alam ko nahuhulaan ko na kung sino itong pinapatamaan nitong si Erisi. Okay? Alam, nahuhulaan ko talaga, Masasabi kong 99% po tama ang aking hula. Kung sino itong magtatay, magtsuhin, na bantay sa lakay sa kaban ng bayan. Ang bira ito. Congressman, tatay, ang bantay ng kaban ng bayan. Okay, tapos anak yung magnanakaw. Tapos tsuhin niya may hawak na susi. Aba, triangle opens. Parang basketball. Ang bira ito. Kung Igay, masabi ko na ikaw lamang ang dilawan na bukod tangi na may paninindigan. Hindi katulad ng mga kasama mo dyan na mga dilawan. Okay? Na nakipagtay, nakipag-alyansa. Di baling maapak-apakan, di baling mawala ang paninindigan, makuha lang ang gusto na kapangyarihan. Ganyan po ang mga kasamahan nitong si Congressman Erisi ng mga dilawan. Sa akin palagay, parang ito lang yata itong si Erisi, ang dilawan, na bukod tanging may paninindigan sa kanya sarili. Kaya hanga ako sa iyo, Kong Igay. Nag-iisa ka sa mga dilawan na may paninindigan. Okay? Mga kababayan, gusto kong balikan itong nangyari noon, yung ginawa noon ng PCO, ng Malacanang, noong panahon na kadadala lamang ng gobyerno kay Tatay Digong doon sa The Hague. Diba si Tatay Digong po ay kinidnap March 11, 2025. March 28, 2025, birthday niya. Okay? So, noong mga panahon na yan, mga kababayan, dahil nga si Tatay Digong po ay may edad na, nag-a-adjust po siya. Nag-a-adjust po siya dun sa environment, dun sa The Hague, sa loob ng kanyang silda. Malamig, sa lugar na yun, malamig Okay? Makita nyo, mga tao doon kapag sa labas ng bahay ay masasabi natin na balot, doble-doble ang jacket, malamig. Ay si Tatay Digong po hindi sanay sa lamig.
bukod sa kanyang edad, hindi po siya sanay sa lamig at hindi din po siya sanay sa mga pagkaing European, pagkain ni Netherlands. Hindi po siya sanay. Sa mga katulad, nag-adjust po siya. Pinakamabigat, yung malayo sa kanyang pamilya, sa kanyang apo. Dito sa Pilipinas, alaga po siya ng kanyang pamilya. Okay? Pinaglalaban ng damit. Pinagpuputol ng kuko. Okay? Alaga ng pamilya dito yan. Tapos, nung dinala doon sa dahig, mag-isa. May edad na. At noong mga time na yon, balita natin na siya po ay namayat. Hindi masama, hindi maganda ang pakiramdam. Gawa ng hindi niya gusto ang environment sa lugar na yon. March 28, birthday niya. Itong PCO Undersecretary na si Claire Castro, doon sa kanyang press con, bagamat kinantahan ng happy birthday, pero may kasamang tawa. Tawa na masasabi natin na pangungutya. Pangungutya. Pakinggan niyo mga kababayan ha. Panoorin niyo pala. Dapat lamang po nating batiin ng happy birthday ang dating Pangulong Duterte at kung maaari nga po nating kantahan lahat ng happy birthday ang Pangulo. Day to you. Maiksi lang. Happy birthday to you. Okay. Ayan ha. Kita nyo. Kung paano siya tumawa, patawa na parang naihalong insulto yan eh. Pang-insulto yan ganyan eh. Yung nalaman mo o alam mo na ang isang tao ay nagdadalamati kasi nga mananawalay sa kanyang pamilya. Alam mo na ang kanyang pamilya ay nagdadalamati gawa ng ang kanyang tatay ay nawalay sa kanila. Malayo. At nasa kulungan. Masakit po yun eh. Pero itong undersecretary na si Claire Castro, nagawa po niyang tawanan yung mismong kaarawan ng dating Pangulo. Okay? Okay? Pero ngayon, mga kababayan, yung ginawa niya na yan, ay bumalik sa kanya. Oo. Bumalik sa kanya. Okay? Dahil dito po sa tanong ng media kay BP Sara, kung ano ba ang masabi ni BP Sara sa napapabalita na may sakit di umano si Bongbong Marcos. Ito po ang sagot ni BP Sara. Good luck sa kanya. Good luck sa kanya. Good luck. Okay? Yan po ang sagot ni BP Sara sa tanong ng media kung ano ba ang kanyang masasabi sa napabalitang may sakit daw si BBM. Ang sagot ng Vice President, good luck. At medyo may kasamang ngiti. May kasamang ngiti. Siyempre, sa media ka natural lamang na pag sumagot ka, medyo ipakita mo na presentable ka. Dahil pagka ini-interview ka ng media tapos masungit ka, sasabihin naman sa'yo ng mga tao, ng mga kritiko, ay masungit. Sasabihin sa'yo kung ano-ano. May problema ka sa pag-iisip, ganun eh. Okay, pero dito sa pagkasabi ni BP Sara, medyo napapangiti. Pero hindi siya natatawa. Oo, di ba? Dahil dyan, mga kababayan, ito si Claire Castro, nasaktan. Nasaktan po siya at nagbitaw po siya ng mga salita
na masasabi natin na kitang-kita sa kanyang puso na siya ay nasaktan dito sa pagkasabi ng Vice President Inday Sara na good luck. Ah. Ito po, mga kababayan, ito ang sinabi ni Claire Castro sa Vice President. Panoorin nyo. Yan dun po sa naging reaction naman ni VP Sara kahapon sa President's health condition at sinabi niya ay isang answer lang, good luck. Ano po naman ang masasabi? Isang sagot, pero makikita nyo sa body language kung ano ang ibig sabihin. Nung tinanong ito, na masasabi nating irresponsible, isang irresponsableng tanong dahil walang pinanghuhugutan, walang batayan. Itinanong sa kanya, ano masasabi patungkol sa di umanong lumalalang kalusugan ng Pangulo. Doon pa lang sa word na lumalalang kalusugan, alam natin na walang basihan. Pero itinanong pa rin sa kanya. Kaya ang nakuha rin natin sa Vice Presidente ay isang irresponsableng sagot. Good luck. With a smile. Okay? Una sabi niya, kapag daw ang kapwa nating Pilipino may sakit, dapat daw hindi tinatawanan. Tama yun. Tama yun, Claire. Bilang Pilipino, at hindi lang dapat Pilipino kapag isang tao may sakit, na dapat nandun yung compassion mo. Tama yun, tama ka dyan. No? Diba? Tama ka dyan. Pero bakit nung panahon na si Pangulong Duterte ay nasa daig, nahihirapan, nag-a-adjust, masama ang pakiramdam dahil sa hindi niya gusto ang environment, ang kanyang kaanak dito sa Pilipinas, nangungulila. Pero ikaw, pinagtawanan mo. Di ba? May pakanta-kanta ka pa. May kasamang tawa. Happy birthday tapos tatawanan mo. O ngayon, sasabihin mo, sa Vice President, irresponsable. Di ba ikaw na una? Di ba kayo na una dyan sa Malacanang? Ang nagpakita ng pagiging bastos sa pamilya Duterte. Ngayon, ginawa sa inyo, abay nasaktan kayo. Nasaktan kayo. Nung pinagtawanan mo ang Vice President, ang dating Pangulo Duterte, walang reaksyon ang pamilya. Walang reaksyon noon ang Vice President. Wala po siyang sinabi. Nakagaya na sinabi mo ngayon na irresponsable. Wala. Nung kayo'y gumawa, tuwang-tuwa kayo. Masaya kayo. Masaya kayo na ipakita sa tao na nasasaktan sila. Sa ginagawa niyong pagtawa-tawa. Pero ngayon, nabaliktad ang sitwasyon, kayo naman ngayon ang humaharap sa karamdaman, nasasaktan kayo. At sasabihin nyo irresponsable. Hindi dapat pagtawanan ang tao may sakit. Di ba yan ay pagiging papakita na pagiging hipokrita. Kung ayaw nyo gawin sa inyo, huwag nyo gawin sa kapwa nyo. Ganun lang yun. Alam po ninyo itong gobyernong ito, this government is full of lies. Full of hypocrisy. Okay? Akala niyo ba naman sabi, ayan, hindi raw makalimutan ng taong bayan ang legacy ni BBM. Hindi raw makalimutan ng taong bayan ang legacy ng Presidente Bongbong Marcos.
Kaya napaisip ako ng malalim, ano ba ang legacy ni BBM so far? Sa ngayon, ano ang nakita natin legacyhan niya? Ako wala akong nakita na malalaking nagawa ng Pangulong Marcos sa panahon niya ngayon. Pang-4 na taon niya na sa Malacanang, wala akong nakita. Wala akong nakita ng mga malalaking proyekto tulad ng mga infrastructure. Wala. Wala. Ano ba nangyayari ngayon? Ano ba nakikita natin ngayon? Corruption? Higit trilyon pisong corruption? Bagsak na piso? 60 na, mahigit ang palitan ng piso kontra dollar? Bagsak na tourism? Naglipa na ang mga kriminal. Snatcher, hold-upper, rapist, killer. Halos araw-araw, napapanood natin sa TV, heinous crime. Di ba? Pagbali ng mga batas, pagbaliwala ng mga batas. Yung pondo ng PhilHealth, may batas yun, bawal ilipat sa ibang ahensya. Pero ano ang ginawa ng presidente? Nilipat. Kinuha sa PhilHealth, nilagay sa Treasury. Tapos, sabi daw, pinagmalaki pa niya nung nakaraan, last year, ibabalik na daw kasi nga pinababalik ng Supreme Court. Itong 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth, pinababalik. Ibinalik nga. Ang problema, yung kinuha nila na dinala sa nilipat sa Treasury, sinama sa 2026 budget. Para lang masabi sa taong bayan na ito nilipat na, naibalik na namin. Yung 60 billion na kinuha namin, ito na. Diba? Dapat ang ginawa nila, kung ano yung kinuha nila doon sa PhilHealth, kung saan nila dinala, dapat doon nila kinuha. Ganun dapat yun Hindi, ang ginawa nila, sinama sa budget. 2026 budget. Di budol. Diba? Tapos sabi ng Pangulo, nangangamba daw siya na hindi ituloy ng susunod na administrasyon ang kanyang legacy. Ang bira ito. Hindi talaga. Masasabi ko hindi talaga yan itutuloy ng next administrasyon ni VP Sara itong sinasabi ni Pangulong Marcos na kanyang legacy. Paano nga naman ituloy? Trilyon pisong pagnanakaw, paglabag sa mga batas, bagsak na ekonomiya, bagsak na piso, kasinungalingan, pagkukunwari. Yan ba itutuloy ng administrasyon? Hindi, siyempre. Diba? Itong gobyernong ito, masasabi ko talaga na dinadaan na lang nila sa pagkukunwari na meron silang nagawa. Okay, pero ang totoo niyan, wala tayong nakita. Ang laki nga ng utang Lumalaki ang utang, pero nyo, nung si Pangulong Duterte ay bumaba, ang utang ng Pilipinas noon sa halos 13 trilyon. Okay? 13 trilyon. Kasi nga may pandemic noon, kailangan umutang ang Pilipinas para may pantustos sa pangangailangan ng taong bayan. Kasi pandemic, walang trabaho, tapos lockdown, walang mga kumpanya sarado. Pero noong panahon na yon, tuloy-tuloy ang mga proyekto ng gobyerno, yung mga malalaking proyekto. Yung subway, yung ginagawa diyang mga railway system, airport, tuloy-tuloy yun. Pero ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos, walang nakitang proyekto ang taong bayan, pero ang utang ng Pilipinas lumaki sa panahon niya. 18 trillion plus. So, ibig sabihin,
Sa panahon ni Pangulong Marcos, sa 4 na taon niya, ang nautang niya ay higit 4 na trilyon. Ay saan niya dinala yon? Tapos sasabihin nyo, hindi makakalimutan ng taong bayan ang legacy. Sasabihin ni Pangulong Marcos, nangangamba siya na hindi tuloy ng next administration ang kanyang legacy. Hindi talaga. Talagang hindi tutuloy yan ni BP Sara. Totoo yan. Oo. Ang problema dito mga kababayan, ginagawa tayo mga mangmang ng gobyerno. Ginagawa tayo mangmang ng gobyerno ngayon. Tapos, pag ang tao nagsalita, nagreklamo sa kanila, sasabihin nila kung ano-ano. Destabilizer daw. Destabilizer daw. Bira itong gobyerno nga to. Okay? Kaya mabubuisit ka na lang sa mga reaction nitong yung si Claire Castro. Ako hindi na ako hindi para sa akin dapat hindi yan dyan dapat sa hindi yan dyan dapat nagsasalita. Ito, ano naman sabi niya, ito na nabasa ko ito sa isang post. Yan, sabi niya, ang kanyang daw mga baser ay para sa kanya ipis. Di umano. Okay? Hindi umano ha. Hindi ko lang alam kung ito pa ay ang post na ito ay galing talaga sa kanya o ito ay hindi. Yan basahin niyo mga kababayan yung post na yan. Nabasa ko lang sa Facebook Para daw sa kanya, ang kanyang mga baser ay ipis lamang. Wow. Alam nyo, ang masasabi ko lang dito kay Atty. Claire Castro, kung ayaw mong kung ayaw mong ibas, magtrabaho ka na maayos. O, umalis ka sa gobyerno. Okay? Dahil yung tinatawag mong ipis para sa'yo, isa yan. Kasama yan sa mga tao, taxpayer na nagpapasweldo sa'yo. Nagpapalabon sa'yo. Dapat nga sa'yo matanggalan ng lisensya. PRC. PRC license. Dahil hindi ka karapat dapat na magtrabaho sa gobyerno. Matatawagin mo ipis yung baser mo.